So hello guys, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yan, kauwi lang ulit galing trabaho po. So panggabi po tayo. Kaya pagka uwi, yan, gawa agad ng video. Para baka mamaya kasi tamarin na ako, makatulog na ako, hindi na ako makagawa ng video. So yun, konting update lang po sa ating mga subscribers. So ito na po sila. Yan. Nasa 536 na po tayo. So medyo marami-rami na rin po. Thank you, salamat po sa mga walang sawa nyong pag-support at panonood ng aking video. Paki-like lang po. Pa-subscribe na rin po sa mga baguhan po natin dyan na And konting update lang po sa ating watch hour. Yan. Nasa 1,000 plus na po siya. Yan. So pakitapos lang po yung video, panoorin po natin mabuti and pakinggan po natin. So yun, yung mga videong ginagawa ko is para po sa inyo yan. Konting dagdag kaalaman po yan. So yun. Huwag natin masyadong patagalin. Ang tatalakayin po natin ngayon is yung 5 peso. Yan, 5 peso na. Yan ito. Yan. 2011 po. So yun, huwag natin masyadong patagalin. Tara, let's go! So hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayun, ulitin ko lang po, update lang po sa ating mga subscribers. So ito po, yan. Yun, nasa 530 plus na po tayo. So thank you sa mga suporta at walang sawang pagsuporta sa atin. So ito po ang tampok natin sa ngayon. Yan. Mga 5 pesos na BSP. Yan. So saan ba gawa ito? Itong mga to. So yun. Gawa po siya, composition po niya is nickel brass po. Ayan. So ang weight po niya, kung titimbangin niyo po siya, 7.7 grams. Ang diameter po niya, yung pinakalaki niya po, ayan, pinaka length niya is 27 mm. So kung bibili po tayo ng capsule, yan, 27 mm po yung bili natin. Saktong sakto po yun. So yun, ito po yung 2011 na ating pong pag-uusapan o lalagyan ng value. So may value po ito. Kinokolekta. Yung iba po kasi yung hindi bumubuo o kumukompleto ng series. So normal o okay lang sa kanila na makuha to 2011. So yung mga bumubuo po ng series po is yung kompletong series, pinakakabuuan ng mga coins. So yun po yung series kung tawagan sa ating mga collector. So una po nating itatampok is ito. Yan, yung ating die 2 na 2011. So yun. So ang obverse niya o harap niya is normal lang po. So medyo circulated na po itong coin na to. So yan po. Makakapapansin niyo po, ito po yung date niya, yung year niya, 2011, Republika ng Pilipinas. So dito sa part na to, sa obverse niya o sa harap niya, is hindi po natin siya mapapansin na may kakaiba. So sa likod po niya, yan, kung ikutin po natin yan, dito na po makikita yung tinatawag na die 2. So ito po yung die 2, yung cogwheel niya. So ito po, cogwheel, yung parang gear. So ito yan, 1993, ayun yung Republika ng Pilipinas. So hindi mo po siya mapapansin sa una kasi wala pa po tayong comparison o wala pa po tayong isang pinagkukumpara. So ilang percentage ba nitong die 2 na 2011? So, ang percentage po niya is 4%. Yan. So, masasabi ko medyo marami to. So, yun. Common po siya. Wala po siyang value. Yan. Ang may value po nito is ito. Yung die 3, kung tawagin.
Yan. Ano ba ang die 3? Ito po siya. Yan. Papansin po natin, pareha silang 2011. Ayan. So, sa obverse nila, so itong mga sample ko po na to is, ito yung mga aking spare lang. So, meron tayong magaganda nito. So, baka may magsabi dyan or may mag-alok sa atin na bentahan ako nito. So, meron po ako yan. Ang hinahanap ko po na varieties is itong video na to. Yan, panoorin po ninyo yan. At dyan po, hinahanap ko po o bibili po ako ng brilliant yan or yung magandang kondisyon niyang nandyan sa video na yan. So, yan. Balik po tayo dito sa ating tampo. So, ito po. Yan. Papansin po natin, pareho silang 2011. Yan. 2011 po sila parehos. Pero yung likod po nila, pinaka-reverse nila. Yan. Unang-una natin mapapansin dyan is yung, linawan na, ayan na natin. Zoom natin. Yan. Unang-una natin mapapansin sa kanila is yung 1993 niya. At yung sa pinaka-cogwheel. Yan. Yan. Titignan po natin dito sa part na to is yung 1993 po ni die 2 is hindi po nakadikit. Yung die 2 po natin is yung nasa ibaba. Nasa ilalim. Sa ibaba, ito po. Hindi po siya nakadikit dito po sa pinaka-rim ng cogwheel. Yan. Kita nyo naman. Tapos, mas large po yung kanyang 1993. Yan o. Kita nyo naman. Saka mas malaki po yung nakalagay na Bangko Sentral. Yan. Yung script niya yan o. Kita nyo naman po. Mas laki, mas mataba. Ayan o. Diba? Sipat na sipat naman po. Pagpalitin natin. So yan. Kitang kita po ninyo. Mas makakapal, tas mas dikit na dikit yung die 3. Yan. Sa obverse naman po, wala naman tayo masyadong mapapansin. Halos pares lang din naman. Yan. Kita nyo naman, diba? Halos same lang naman po sila. Mas, ayun o. Mas makakapal nga lang talaga yung ano. Yung sa die 3. So, yun. Yan yung gear niya. Yan, yung pinaka-cogwheel niya is mas mataba po yung yan, mas mataba po yung sa die 3. Yan. Kita. Ito po yung die 3. So, ito yung die 2. Kita nyo naman. Ito po. Yung pinaka-cogwheel niya is malalaki. Diba? Pansin nyo naman po. So, yan o. Zoom pa natin ang konti. Ayan. Mega zoom. Ayan. Kita nyo naman. Kitang kita po. Ayan. Ayan. Mas madali makita. Ayan po. Diba? Yung nasa ilalim po is si die 2. Yung nasa ibabaw po is si die 3. Ayan. Sipat na sipat nyo kaagad kung ano po yung pinagkaiba nila. Diba? Mga ka-coins. Kitang kita nyo kaagad yung difference nya. Ayan. So yun. Diba? So yun, price. Siyempre, doon tayo lagi sa price. Presyo ni ito po, binibili po siya ng mga nangungulit po ng mga series kung tawagin yan. Ano po ba yung series? So ito po yung series, pabahagi ko po sa inyo. So ito po yung series. Yan. So kung mapapansin po ninyo sa aking series is yung die 2 ko po, kagaya po nito, ito is pangit. So, yun. Ito, papalitan ko to. Possible, papalitan ko siya. 2015 na die ito. Kung may maganda kayong ganito, sabihin nyo po sa akin. Comment po kayo. So, ito po yung ayan. Ayan. Ayan, maganda po. Die 3 ko. Tingnan nyo po. Ayan. Ito po yung die 3 ko. Ayan. Ganda po siya, di ba? And yung die 2 ko is pogi din.
Kita nyo po yung luster niya. Suabe. So, may spare po tayo niyan. Baka may magalok sa akin dyan. So, yun. Yung die 3. So, ito po. Ayan. May spare po tayo nito. Marami po. Medyo marami tayong spare nitong die 3. So, yan. Price. Yan. Siyempre, presyo. Ang price po nito is nasa possible nasa 150 to 200. Pwede nyo pong ibenta yung magandang kondisyon. So, pag ganito, possible nasa pwede nyo pong ibenta ng mga nasa siguro 50 pesos. Ganon. Ayan. Kasi, masasabi ko medyo mahirap itong hanapin. O yung iba, binabaliwala lang to. So, yun. Isa sa mga medyo mahirap hanapin yan. So kung ganun kaganda yung pinakita ko sa inyo, possible na sa ganun yung presyo niya, nasa 150 po hanggang 200 pwede siyang ibenta basta maganda. Sabi ko nga po sa inyo, lagi nyong i-collect is yung mga solid, mga brilliant kung tawagin o kaya AU, yung mga kita pa yung script of legend kung tawagin, yung mga details ng coin. Yan. So ito die 3. Yan. Ito po yung die 3. So yun, kung meron kayo ng ganito, itabi nyo po. Yan. Kasi pag na-demonetize na po yung mga coin na ganito, so possible na mas lalaki yung value niya. Yan po. 2011 na die 3. Ito po yung isa. Yung die 2. Yan o. Yan. So, yun lang po. Konting kaalaman lang. Konting knowledge lang patungkol dun sa barya na to. So, yun. Magsha-shoutout na po tayo. So, big shoutout po sa mga solid na ating mga viewers. So, ito po. Yan. So, maraming salamat po sa walang sawa po ninyong pagko-comment sa aking mga video. So, thank you ng marami. So, masasabi ko lang po sa inyo, tuloy-tuloy lang po ang pagko-comment. Nasa ganon manalo po tayo ng top comment po natin is pwede po manalo ng Gcash. So, yan. Paki-support na rin po si Sir Jess Hunter. Yan. Ano rin po yan. YouTuber din po yan siya. Yan. So, yan o. Yan. So, yan. Sa mga nagko-comment, si Sir Virgilio. Yan. Solid commenter natin yan. So, sir, thank you ng marami sa mga comment mo. Lagi. Si Sir Rolando. So, sir, thank you. And sir, lastly, kay Sir Neri. Yan. Good evening, sir. Sipag mo. Galing trabaho, nag-content ka pa. Meron ka talagang goal na maaabot. Karami mo ako, sir. So, sir, salamat. And God bless din po sa inyo, sir. So, yun. Thank you sa walang sawang panonood po sa aking mga video. And pakilike na lang po yung video natin. And, syempre, pakisubscribe na rin po. So, yun lang po. Mga ka-coins, salamat po ng marami. Paalam.